So guys, ang sinasabi ko sa inyo mga kamay-kamayan. Ayan! Cheers! Cheers! Danyabat, danyabat. Grabe, kahit bandang 11:13 na dito, buhay na buhay pa yung Connaught Place, oh. Actually, maganda ngayon yung hotel natin. Para sa unang hotel. Ayan, mag-withdraw tayo ng 2 beses. Kasi nagbabayad tayo sa tour guide eh. Oo nga, first time natin dito. Hi! Hello! This is touchdown dito sa India! Eh, gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Yung iba yung energy natin ngayon. Parang ang saya-saya natin. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, hindi ko na siya ipapaligoy-ligoy pa. Nabasa niyo naman sa title. Pupunta po tayo sa isa sa mga paborito nating bansa, sa India! So actually, second time na natin doon. If ever kung first time niyo palang pumapanood tong episode na to, mayroon po tayong playlist, ayan. So makikita niyo dyan kung gaano tayo ka-inosente, kung gaano tayo ka nag-e-explore pa lang sa bansa na yon. And syempre, naniniwala ako sa kasabihang kapag ka gusto mo, kapag ka mahal mo, ganun ba yun? Babalikan mo, di ba? So ngayon, babalik tayo sa India at i-explore ulit natin siya once again. But this time, syempre, pupunta tayo doon sa capital city, pero hindi lang doon. Meron tayong pupuntahan pang secondary and tertiary cities nila na kung saan ay hindi pa natin napupuntahan yun. So before, dito sa playlist na yan, lalagay ko ulit dito, nagpunta po tayo sa New Delhi or sa Delhi, sa Agra, sa Jaipur, sa Mumbai, yan yung mga pinuntahan natin. And this time, pupunta naman tayo sa tinatawag nilang lugar na Varanasi, or yun yung isa sa mga pinaka-holy na city sa India and also sa Bangalore. Ayan. So, actually, napakadami din nating nababasa na request. Ay ba magpunta ka sa Kolkata? Ay ba magpunta ka sa Kerala? Ganyan. Kaya lang, during the time na pinaplano natin to, ay, yun po kasi yung actually, doon kasi sa Kolkata, doon merong parang issue currently. Pero for sure naman, wala na yun by this time na finifilm natin to. Pero, noong time na pinaplano natin ay meron pa, kaya sabi ko, sige, wag na muna Kolkata. Doon kasi sa Kolkata, doon yung parang may Nipah virus na something. Pero wala naman na siya ngayon. Ano siya before like nung this past few months, I don't know pa kung meron pa ngayon, pero doon siya sa West Bengal area. So ngayon, let's go na. Magpunta na tayo sa India. So mag-check out na tayo dito sa Jakarta. And andito pa rin kasi tayo. So mag-book na tayo ng Grab papunta sa airport. Let's go. We're here guys sa Sukarno-Hatta International Airport, Terminal 3. And first time natin dito sa Terminal 3 dito sa Jakarta. Ang ganda din niya yan. Though parang mas bias pa rin natin sa Jakarta. And ayan, yung mga airlines na meron dito. So dito pala yung Philippine Airlines. Before kasi nung nag-Jakarta tayo, ang sakyan natin is Cebu Pacific, if I'm not mistaken. So Malaysia Airlines tayo ngayon. Ayan siya. Isa sa mga gusto pa nating masakyan dyan ay Saudia, Ethiopian, Turkish Airlines, and Korean. Ayun pa, China Eastern. Actually, lahat. Lahat yan. Ito siya yun. Grabe, ang ganda naman ng pa-welcome dito. Opo. Tanananan! Actually, first flight natin is papunta sa Kuala Lumpur. Parang from here sa Jakarta, 2 hours and 30 plus minutes. Ayun siya, automatic door. Ay, ganda oh. Diba? Oo nga, first time natin dito. Ang ganda din. Ayan. Nakita ko na kung saan yung Malaysia Airlines. And konti lang yung tao. Sa letter C tayo. Ayan. Binabawi ko na yung sinabi natin before. Parang mas maganda to. Oo. Pasensya na sa mga Indonesia-based na OFW dyan sa mga sinabi ko ha. First time kasi natin dito. Kaya akala ko yung Jakarta yung the best of the best music. Ay, let's go. Diba? Ganun sana, walang pila. Atake yan. Tapos na tayo guys sa check-in counter or process. So, super dali lang. Tinanong lang kung kailan tayo aalis sa Delhi and kung meron tayong e-visa. So, hiningi. Pinakita lang din natin. And then, after noon, tinimbang lang yung maleta natin. And then, tada! Wala na. Tapos na. Papunta na ngayon tayo sa immigration. This is what it looks like here. Tapos na tayo guys. Then, dito tayo sa gate number 5. Naka-assign. So, basically 10 gates ang meron dito. Let's go!
Ito na guys, first flight na to Kuala Lumpur. Guys, so andito na tayo ngayon sa Kuala Lumpur International Airport. So pupunta naman na tayo sa boarding gate for our next flight. From Kuala Lumpur to Delhi naman siya. So always be mindful ha. So sasakay tayo ng train. Ganun siyang level. So hindi ganoon magkalapit yung boarding gate. Kaya ngayon, let's go. Ganito yung itsura ng trains here. Yan, pinto. Gates C. Okay, so nakaupo lang tayo dito somewhere sa malapit sa boarding gate natin. And before tayo magpunta doon sa mismong flight, kasi malapit na rin i-explain ko na muna sa inyo kung paano kumuha ng eSIM. So pinagkumpara natin yung eSIM na meron sa trip.com, tapos also doon sa Agoda and also sa Klook. So far yung sa Klook yung nakita natin na parang feeling ko okay because of 20 gig yung kinuha natin, valid for 30 days kasi kailangan natin yung malaking amount of GB. So basically, ang nangyari ay nag-check tayo online. Merong mga Holafly ganyan pero hindi natin siya kinuha. And dun sa Agoda, nag-check tayo ng eSIM pero Southeast Asia lang yung nakikita natin so far. And hindi na natin kinontinue kasi before, noong nagpunta tayo sa India, is ang kinuha din natin is yung sa Klook. So ang total price na nakuha natin is, papakita ko sa inyo, 2,000 plus siya. Wala kasing unlimited kasi 'di ba usually ang kinukuha natin unlimited talaga. Ayan siya, 2,653.80. So 20 gig siya, valid for 30 days. Meron namang mas mura na mas maliliit. Pero depende na lang sa inyo yan kung ano ang gusto nyong kunin. Bali ito yung mga offer Merong 500 MB lang, 1 day, tapos 89 pesos lang, ganyan. Pwede din naman kayo mag 10 gig. Tapos 30 days din siya valid, so 1,643. Pero since kasi mahilig tayo manood ng TikTok, ganyan, and so on. So sabi ko, okay, 20 gig na lang kunin natin. Mayroon din silang per day. And pasok dito yung days natin, actually 10 days lang siya. Pero 1 gig per day, di natin kaya yan. So sobra tayo dyan for sure. Kaya if ever kung mauubos natin tong 20 gig, is kukuha na lang tayo ng bago. Tapos guys, doon kasi sa India is naka-block yung TikTok. So if ever kapag kunyari ay mahilig kayo mag-TikTok, mag-VPN na lang kayo. So, ito yung VPN natin ginagamit. Actually, ganoon na rin siya katagal kasi kaya din tayo kumuha nitong VPN na to because of hindi nga tayo dun maka-access ng TikTok. So, ito siya. Ang pangalan niya is NordVPN. So, basically, Philippines. Depende naman kung saan kayo dyan, kung anong gusto nyong server. Per tayo, ito siya. Philippines lagi yung kinukuha natin. Then, kukonek yan sa Manila, Philippines. Ayan siya. Diba? Ganyan lang siya kadali. So if ever para ma-access nyo lahat ng mga kung ano pang mga applications yung naka-block doon is mag-install kayo nitong NordVPN. If ever kung gusto nyo yung link ilalagay ko sa description para mabilis nyo ma-install. Andito na ngayon tayo sa boarding gate area. Ayan siya. So explain ko naman muna sa inyo ngayon kung magkano natin nabili yung ticket natin. Though ito po ay from Jakarta na may layover sa Malaysia. So, pwede kayo makakita ng mura at pwede kayo makakita din ng mas mahal. Pero so far, before kasi nung nagpunta tayo ng India, ang airline natin is AirAsia dati. Pero ngayon, Malaysia Airlines naman. So, usually kasi, kapag nakaka-experience tayo ng bagong airlines, isa talaga yung Malaysia Airlines na nagustuhan ko dahil number 1, malamig. Number 2, masarap yung pagkain. Number 3, on time. And number 4, kapag kunyari ay na-delay yung first flight mo, automatic secured na agad yung second flight mo. Galing Manila, papunta sa Manila, ganyan. Ganun kasi nangyari sa atin noong nakaraan, pero galing tayo ng Kathmandu, Nepal nun. Bali, ito yung presyo ng ticket natin, 16,822 pesos. And ayan, 11:10 tayo umalis sa Jakarta, tapos dumating tayo dito ng 2:46. Meron tayong 4 hours and 4 minutes na layover. And ang maganda dyan, check through na yung baggage. No need to collect and recheck yung baggage. So, lilipat lang tayo sa yung boarding gate from dun sa pinag-arrival natin. And ito naman, yung flight natin ngayon is from 6:50 p.m. hanggang 9:50 p.m. So, ang biyahe natin from here sa Kuala Lumpur papunta sa Delhi is 5 hours and 30 minutes. Ganyan siya katagal. Tapos, yung ating maleta dito. So, pwede tayo mag-personal item. Tapos, isang carry-on. Tapos, 25 kilos yung checked baggage natin. O, diba? And namili tayo ng upuan kasama dyan kapag bumili. Like kung anong seat. So syempre, ang pinili natin since 5 hours and above naman yung biyahe na to, aisle seat naman siya. O ngayon naman mag-check tayo ng one way lang na flight para lang may idea kayo. From Manila naman to. So
ang chinek natin randomly is June 27, Manila to New Delhi. So, ito siya. O, diba? May mas mura. So, itong mas mura na to is, click muna natin yung check baggage kasi syempre magdadala naman kayo ng baggage. O, diba? 15,000. Konti na lang dagdag nyo Malaysia Airlines. Pero dito, mahal yung Malaysia Airlines sa date na to. So, kapag ka AirAsia yung pinili nyo, dito din yung layover niyan. Kasi yung hub naman ng AirAsia is Malaysia din. And ito yung flight natin. Itong ganito. Yung Malaysia Airlines. So, 19,000 naman siya one way. Ganyan. Meron ding dalawang airlines, Scoot at Indigo. Ganyan. Pero alam nyo kung ako tatanungin nyo, dapat isang airline lang yung piliin nyo. Like, kunyari ito Malaysia Airlines para check through na. Or itong AirAsia, check through na. Yung iba namang mga hindi ko sure kasi itong mga hindi ko sure itong Scoot at Indigo kung ano siya, kung code share. Pagka kasi tinawag guys na code share, kahit magkaibang airlines yan, kung partner naman sila, automatic na ita-transfer na yung maleta nyo sa pinaka-final destination. Pero again, kung ako tatanungin nyo, AirAsia at Malaysia Airlines yung inyong bukan pag magpupunta kayong India. Kasi yun yung naranasan natin. And both naman okay. Pero mas okay yung Malaysia Airlines. Nakaupo na tayo ngayon. So, sa 27D. Actually, kapag ka nag-book naman kayo ng ticket, mamimili naman kayo kung saan nyo gusto. Ito lang yung preferred natin kasi aisle siya. And walang tao sa likod. So, pwede tayong makasandal talaga. Like, i-recline natin yung seat na ganyan. Yun nga lang, tabi siya ng toilet. But it's okay. Much better din kahit pa paano. As a person na ihiin ng slide. So, ito yung itsura ng aircraft. Ayan siya. Maganda naman and also malamig din yung aircon. Na-feel naman natin. Update ka na lang kayo later pag nandun na tayo sa Delhi. Guys, so dumating na yung ating food. Jemput Makan. Ayan siya. So, itong unang beses tayong kakain ulit ng pagkain nila. So, di natin alam kung ano to. Pero meron tayong mga katabi dito naging kaibigan na natin. Mga lokal sila. Kaya lang hindi sila doon sa mismong city center. Hi! Hello! This is Osmo Packet Tree. Oh, Yeah. My newfound friends in India. Hi, Ara. my name is Ara. I'm Shweta. Hello. Whiskey Big family. Yeah. So, guys, tinuturuan nila tayo ng mga ibang mga things about India. I'm telling to them that you're teaching me different tips or what do you call this? Different things about India. India. Yeah. And I told him that I really love India. You know that. I always tell that to them. Yeah. And So- this is my camera that I'm using every time I So- vlog. Oh, that's good. Awesome. So, of course, someday we'll also come to the Philippines. Yeah. So we'll You go so to we'll meet Boracay, Ivan also in the Palau. Philippines. Yeah, we know our number. We can Yeah, message. we share that number Yeah. whenever the internet connection is working of Ivan's phone. Let's exchange. He'll call me. Yeah. So basically, they lived in a village or city near Delhi. City. So we are. Not Delhi, that's a city. Delhi NCR. So you live in Noida. Nora. Noida. Noira. Noida, Noida. like Gurugram, Noida. I'll go back in India. Then let's meet. What? God of tomorrow. Okay, okay. Because so that- now I have fixed itinerary. But next You are time coming Okay. in October. where? I have already booked So ticket. October But they 4th. don't know it yet. It's secret. Secret. Yeah. Yeah. This is Osmo Pocket 3. Like packetable camera and there's a gimbal where you can what you call this? You can just walk and even run without it being So, the stability. Stability. That provides a good stability. Yeah. This, This is good, and this is cheap in Malaysia. If that's the if that's the thing that if that's the place that you just went, from Malaysia, right? Malaysia cheap. But if you will go to Japan and Thailand, it's more cheaper. Japan and Thailand. Yeah. And what about in Yoga? In Philippines. Philippines, it's not that cheap in the Philippines. So guys, ito siya, basmati cumin rice, chicken tikka curry with jeera aloo. Ito yung pinaka-food natin. Ano ba to? Di natin alam. Para siyang sabaw, ganun. Or salad, di ko alam. Tapos ito yung parang niya, parang mga puto sa atin or dessert, ganyan. Kinukumpara ko lang pero hindi ganun talaga siya. Diba?
For sure ito magugustuhan natin. Tapos meron tayong ganito. Diba? Yan usually yung kinakain natin eh. Ayan guys, so sila na mag-explain sa atin. So what's this please? This is suji halwa. Okay. And this is raita, made with curd. Okay. And in dinner there was what? Aloo jeera, chicken and rice. So this This one, is paratha. we need to dip this. Dip? And that chicken, with chicken. Roti. With chicken, you this have is to roti. have this with chicken. I will eat with chicken. Like this. Yeah, so you have to Like just that. put the chicken in the roti and then just chicken tikka? like this. Ah, kakamayin gano'n. So in India, so we use our hands to Always eat. use To eat, roti, yeah. chapati Same in the with any Philippines. gravy, yeah. Same also in the Philippines. Oh, that's And good. this one only Yeah, like this that. is With a sweet spoon. one. This is sweet. So this is sweet. No, Yeah. this one No, is this one is sweet. That's This is suji halwa. what's this? This is Sour? raita. This is sour. Sour. Ah, ito sour siya. Parang feeling ko parang yogurt. Kot? Curd. Curd. Kot. Ah. So ayun. Ayun, kumain na tayo. Check natin. Okay. Cheers! Cheers! Danyabat. Yeah, like this. So Tubig? Second word of धन्यवाद is शुक्रिया. Shukriya. yeah, Kind of spicy. yeah, Spicy? No? Quite spicy. Because Indian food, Malay food, spicy. very spicy. Perfect. Yeah, because we are famous for the spice. Yeah. Cheers. For the spice. What? British when came in India, yeah, they also come for the spices. I went to the spice market in Chandni Chowk. Chandni Chowk. Okay guys, touchdown dito sa India and also touchdown sa Indira Gandhi International Airport, and finally nakabalik na po tayo sa one of our favorite countries in the world, sa India. Okay, so medyo hinihinaan ko lang yung salita kasi tahimik dito. Ayan. So I'm so happy kasi maganda yung experience natin sa airport ngayon. I mean sa airplane kasi meron tayong mga nakausap na mga taga dito. And actually, nagpalitan kami ng contact number. Sabi ko lang na ganun, very fixed na yung itinerary natin for today's video. Ganyan naman lagi. So sabi ko, pagbalik na lang next time ko sila kukontakin. And real talk yun, kukontakin natin sila talaga. At ang mabait nila. So ito na po tayo finally. O diba? Nakabalik na tayo after how many months and years. Ilalagay ko sa screen kung gaano katagal. Ano to nakalagay? First visit to India, do immigration faster now, go to biometric kiosk. Paano to? Second tayo. Wala tayong paganyan. And also kasi hindi tayo nakaupo sa tabi ng window seat, pero from afar nakikita natin. Pagka po kasi magpupunta kayo dito sa India, makikita nyo mismo sa eroplano pa lang kung gaano ka daming ilaw kapag kagabi, and also makikita mo yung parang yung sky nila iba eh. Yung tipong masyadong makapal yung air. Ganon. Oh, bye-bye! Thank you so much. Bye-bye. Ayan, sila guys, yung kinikwento ko sa inyo na naging friends natin. So, let's go na. So, basically, ngayon po ay 10:01 PM dito, April 14. So, sa Pilipinas is plus 2 hours and 30 minutes. So, 12:31 doon. Yun po yung pagitan ng India and Philippines, 2 hours and 30 minutes. Excited na ako guys, ipakita sa inyo uli yung sa arrivals hall dito or sa immigration part ata. And before immigration part, yung merong kamay. Basta merong kamay sa dingding na iconic na part dito sa airport. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Yung iba yung energy natin guys. Parang ang saya-saya natin. Level na ganun. My God! Thank you Lord at nakabalik tayo dito. Finally! Yun nga lang, sa trip na to, ulitin ko sa inyo, ang ating ruta ay Delhi, Varanasi, at Bangalore. Hindi nga lang tayo makakapunta pa sa Goa, sa Kerala, sa Kolkata, ganyan. So next time yun. Next time. And also sa Ladakh and sa Kashmir. Yung Ladakh, kay Jax ko siya natutunan kasi nagpunta siya doon recently. And next time yan, pagka malamigan kasi yun, it's giving... Pero for me, it's giving Nepal. Ganun siya. And New Zealand. Ay, hindi New Zealand. It's giving Switzerland.
Magkaka-land kasing ganyan. Magkakamukha kasing may mga land eh. In fairness, yung screens nila dito, kanina pa bumaba si ate sa hagdan. Hindi na siya nakaalis, oh. Ate, kanina ka pa dyan pababa sa hagdan. Okay, so this is what it looks like. Immigration and baggage and exit. So, papatayin ko na muna yung camera kasi baka mapagalitan tayo, syempre, di ba? Ang galing, may kainan agad dito. Costa. And arrivals. Let's go! So guys, yung sinasabi ko sa inyo mga kamay-kamayan. Ayan! We're here na guys sa baggage collection area. Ayan, ito yung itsura ng kanilang baggage belt. So, napakadami. Hindi pa dumadating yung ating maleta. So dito guys, nakalagay yung mga iba't ibang mga transportation na pwede nyo sakyan. Pwedeng taxi, ayan, metro, mag-rent ng car at bus. And pwede din kayo mag-Uber, okay? Yun yung gagawin natin mamaya. Ayan ang ating maleta, ang World Traveler Taipei 3.0. Yan. Kitang-kita na agad basta may strap na ganyan. Bali ngayon guys, magwi-withdraw tayo ng 15,000 pesos. So equivalent nun sa Indian rupee is 23,343 kasi dapat 10k lang. Pero ginawa na nating 15k because of meron tayong babayarang cash. Cash na tour guide. Kasi kinausap na natin directly, hindi na tayo nag-book sa Airbnb. If I'm not mistaken, kung naalala ko, dito tayo nag-withdraw before. Sa area na to. Pero this time, dito tayo sa SBI e-lobby. Let's go! Mag-withdraw tayo. Ayan. Pasok lang natin sa GCash card. Tanananan! Insert your card. Please do not remove. Yeah. English. PIN. Withdrawal. Savings. So, magkano uli yung katumbas niya? Diyos ko, nakalimutan agad natin. So, yung 15,000, 23,000. Feeling ko, okay na siguro 23,000. 23,000. Wala, hindi naman natin makita. Ayan. Yes. Tanan! Diba? Amount cannot be dispensed? Baka kaya hindi tayo dito nakapag-withdraw before. Ano? Take your card. Or, baka naman dito. Kasi meron tayong nakita dito ang visa eh. Di pa natin natatry dito. Kung wala dito, doon na lang sa isa ulit. Ayan. Ulitin natin here. English. Yes. Yes. Cash withdrawal. Savings. 23 lang. Okay. Ha? Bakit ganun? Guys, feeling ko dito talaga ulit tayo makakapag-withdraw. Ayan, dito na lang ulit. Ayan siya. Feeling ko dito talaga. Do not take the card out till English. Withdraw cash. 25 na nga. Baka kaya ayaw eh. 25. Ba't ayaw? Sa lang... Ano ba? 20... ayun, 20,000 lang pwede. No receipt. Print receipt. Ah, 20,000 yung tinatanggap. Please enter a lower amount. Ay, lower amount? Ano, 15? Lower amount pa? 10. Ay. 10,000 yung tinanggap, guys. 10,000 yung tinanggap. Okay. Ayan. Mag-withdraw tayo ng 2 beses. Kasi nagbabayad tayo sa tour guide eh. One more pa. Okay. Isa pa. Ayan. Isa pa. Bali, ayan guys. 2 times tayo nakapag-withdraw. And check natin sa GCash app natin kung magkano yung nabawas.
Ito guys, so ang nabawas sa ating GCash account kada 10,000 rupees na withdraw is 6,640.13 pesos. Okay? So ngayon, let's go na sa Uber. So this one, nasa Uber app na tayo. So from Indira Gandhi International Airport going sa Hotel Palace Heights is 888.62 rupees. So yan siya. Actually guys, na-try natin before tong Uber Go. Napakaliit niyan. Super liit na sasakyan na yan. So ngayon mag-premiere na muna tayo. Okay? So meron pa mga other options if ever. So kung black, mas premium yan. Elevated ride experience with top tier cars and drivers. 1742.89 naman siya. And meron pa mga iba. Okay? Premiere tayo. And nakakonect na yung GCash card natin dyan. Tingnan nyo, oh. Diba? Ito itsura dito. Dire-diretsuhin nyo lang tong left side. Then, saka tayo lumabas dun mamaya. Pakikita ko sa inyo kung saan yung Uberan dito. Uberan. Dito tayo lalabas, guys. Sa labas yung pinakasakayan ng Uber. Hindi siya dito. Wala siyang parang lounge. Here guys! Andito na ngayon tayo. Dito kayo lumabas sa domestic arrivals area. So, dire-diretsuhin niya lang yan. And dito tayo sa app-based taxi na yan. Sa kabilang side pa tayo. Diretso lang. Ayan siya. Ito yung tsura ng harapan dito, oh. Hala. Ayan na yung unang dinig natin ng honking dito. Kasi guys dito, if ever kung first time nyo makapanood, mahilig silang mag-pipip-pipipan, ganun. Like, madalas talaga yung honking dito. Sana masanay kayo kapag nagpunta kayo agad-agad. Dito lang guys. Punta lang tayo dyan sa app-based. Ayun na yung Uber, nakikita na natin from here. Actually, meron din ditong kalaban si Uber. Di ba sa Southeast Asia, kalaban ni Grab is Gojek. Dito ang kalaban niya, Ola. Ano connect? Ito guys, Ola and Rapido. Uber. Lapit tayo dun sa mismong counter. Bali dito tayo guys, Uber Premier. Comfortable sedan top-rated drivers. Code, sorry. 985 985 996. 99. Kanya bat? So, bali ganun guys dito. Kapag kunyari, sasakay kayo, kailangan nyo sabihin yung code para mag-match. Dapat mag-match, ganyan. So, ay ban Tinder pala dyan sa Kapambol. Kailangan match-match talaga dito, no? Yes, ganun po. Ang kailangan mangyari. Ayan na, nakasakay na tayo. Ito yung premier car nila. Isipin niyo paano pa yung Uber Go, di ba? Mas maliit pa yun. Para naman tayo dito, nililitsyon. Para namang nasa tayo, parang 37 degrees Celsius. Ganon. Bali, 11:19 tayo PM at the drop. So medyo mabilis lang, kasi 10:40 na eh. Grabe naman, ay man kailangan mo na mag-charge, 6% na lang. So ayan na guys, lumamig na. And papakita ko lang sa inyo yung labas. Ito yung itsura nung makikita nyo here. Kaya lang kasi, grabe, gabi na naman tayo dumating dito. If I'm not mistaken, gabi din tayo dumating dati. Wala tuloy ako sa inyo maipakita nung nung parang kitang-kita nyo yung mga kulay-kulay sa labas, ganyan. Okay guys, andito na ngayon tayo sa area. Nahanap ko lang. Narinig nyo ba yung mga pipip-pipip? Normal yan dito. Grabe, kahit bandang 11:13 na dito, buhay na buhay pa yung Connaught Place, oh. Tingnan nyo. Hirap lumabas. Ayan. Ay, nako. Hirap lumabas. So guys, tara na, tawid tayo. Dahil andito ang ating hotel. Ayan, nakita ko na, Hotel Palace Heights. Ayan siya. This one. Ito yung paligid niya. Medyo tahimik pala dito sa area na napili naman natin. But it's good. Maganda siya. Napuntahan natin to before na. Hello. Namaste. Hotel Palace Heights? Yes. Okay. Thank you. Can I use the elevator? Yes. Okay. Thank you. Hello. Namaste. Yan, may elevator naman dito guys.
Ayun, elevator. Ayan guys, so second floor yung Hotel Palace Heights. Kasama niya yung Zafran. I think restaurant to. Kasi merong receptionist kanina doon na parang nagsasabi ng food, ganyan. Let's go, I'm so excited. Kapag-rest na rin tayo. Ayan. Oo nga, di ba? Restaurant. Hotel Palace Heights. Ay, ang taas. Ito siya. Nice. Push. Ayan. Ang bango for check-in? Yeah, wait a minute. Thank you. Here, please. Thank you. Guys, in fairness, ang bango. At ang lamig. Nakakatuwa. So, nakita natin tayong book. Parang book dito. Ganyan yung traditional way of nila. And guys, so ina-assist tayo ni Kuya. Oh, only here. It's okay. I can go. 2 and 2. Only one floor? Oh, nice. Oh, I can see our room. Before we start our quick room tour, is i-share ko lang sa inyo na ito po ay na-book natin sa Agoda. And alam nyo, so far, mura natin siyang nakuha kumpara doon sa normal rate because of, I don't know why. Actually, hindi ko alam kung bakit nga eh. Kasi nung unang punta natin dito sa India, karamihan sa mga hotels dito sa Connaught Place is medyo pricey. Pero nakuha lang natin siya sa halagang 10,683.22 pesos. So, ayan siya. So, ayan po yung presyo nung ating na-book. So, alam niyo yung 10,683 pesos na yan, good for 3 nights na yan, from April 14 to April 17 kasi tayo dito magi-stay. Bali guys, ito yung presyo niya, 3,561 pesos per night. And knowing na this one, yung hotel na nakuha natin, ay hindi siya yung super cheap, ganyan na itsura, and also nasa prime location. Dito kasi sa Connaught Place, dito nyo makikita yung mga iba't ibang mga famous establishments, yung shopping areas, ganyan. Andito yun. And meron din ditong malapit na rin na train station. Okay? So now, let's do the quick room tour. Ito yung itsura ng ating toilet. Actually, pagpasok dito, usually naman toilet agad. Wait, ilak nga muna natin. Ayan siya. So, ito agad, toilet. And dito sa toilet, ang ganda ng sink. Actually, maganda ngayon yung hotel natin kumpara doon sa unang hotel. Though, wala akong magsisisi doon sa unang hotel natin. It's just that ito, mas modern ng onte yung interior kumpara before. And dito, nipis naman ang pa-tissue nila dito. Pero it's okay. Ayan, tapos ito may mga pa-toiletries dyan. Ano to? Ha? Match? Para saan? Yosi. So, smoking room to. No. Kasi may paganyan sila eh. Tapos ito, may bidet. That's what we want. And ayan. Pinaka-bowl. Tapos ito yung shower area. Ayan siya. Diba? Ganun lang. Super quick lang. And actually, super, parang for me, hindi din siya super sikip. Diba? Tapos mayroon pa nga pala sila ito ganito. Hair blower. Ganyan. Tapos dito sa side naman na to is parang, alam niyo, parang nakatago lang siya kung ganyan. Pero ano to? Cabinet. Ayan. May safety deposit box dyan sa baba. And also may luggage rack doon. Hindi naman natin gagamitin. Tapos may sabitan. Kasya ba dito yung maleta natin pagka binukas dito? Check nga natin mamaya. Ayan siya. And ito na po yung pinaka-bed. Actually, mayroon pa ditong ano, full-length mirror. Ayan siya. And ayun yung bed. So, yung bed, good for 2-pack siya. And nakakatuwa kasi may switch dun. May switch dun sa harapan. Ano ba yung switch nito? Yung sa gitna na to. Ay! Takot ko. Master switch pala yun. Yung pinaka, switch na buong room. Okay, so hindi natin pwedeng galawin yun. So, ayan. Meron dito bedside table, may phone. And may pa ganito. Menu sa Zafran. If ever kung gusto nyo, authentic North Indian food yan. And dito naman sa side na to, meron silang pa libreng water, compliments of Hotel Palace Heights, and alam nyo, hindi sila nagtipid sa water. 1 litro ba to? Oh, 1 liter, so 2 liters per day. Gusto ko yan. Gusto ko yung ganyan.
And ganito itsura ng ano nila, ng socket. Though ito, ginagamit natin to eh. Tapos ito, pwede naman siguro yung ano, meron naman tayong universal na adapter. And smart TV sila. Smart TV, nakakatuwa. So, ibig sabihin may YouTube. So, ayan siya. Ganun lang kasimple, but at least comfy. And, alam niyo yung hindi siya parang alam niyo yung yung expectation versus reality. So, parang sa atin, worth it yung pag-expect natin kasi yun din yung nakukuha nating serbisyo and quality. Okay? So, this one naman is meron siyang working area. Ano to? Baka switch nito. Switch nitong socket. So, yan. Avail 15% discount on FMB during lunch hours. For taxi service, you can use Uber or Ola. Feel free to contact front desk round the clock for any assistance. We are not associated with the company. Yeah, of course. Ano to? Extra patungan lang. Extra ganun lang nila patungan. So again, ayan yung TV. Tapos this one, andito yung ref. Diba? Ang daming mga patago-tago dito. Ay! May pa-water din dito. Grabe naman. Ayan siya. Oh, tapos ayan. Ang dami nilang pa-water. Nakakatuwa. And also, yung aircon nila guys, hindi tipid yung hangin. Ewan ko kung naririnig niyo, pero ang lakas ng hangin ng aircon nila. Kaya feeling ko pa maya-maya higinamin na tayo dito. And sinixty natin siya syempre para talagang lasap na lasap talaga natin, di ba? So, yun po ang ating quick room tour. And bukas ko na lang itutuloy itong vlog na to about sa mga iba pang facts at saka experiences natin dito. Kasi bukas ng morning hanggang mga around 2 p.m. ganyan is andito lang tayo sa hotel room dahil syempre mag-rest muna tayo ng bahagya kasi sa mga sunod-sunod na trip natin. Also, magtatrabaho na muna tayo at mag-aayos na muna tayo ng mga resibo. Dahil filing na ng alam niyo na yan. Okay, sige. Bye-bye na guys muna and see you tomorrow. Okay, so for now, before we end this vlog, i-share ko muna sa inyo dito yung experiences natin sa pagdating natin sa India, okay? So ito pong ganitong klaseng experience na sasabihin ko sa inyo ay kung maglaland kayo sa Indira Gandhi International Airport, okay? So first, before tayo dun magpunta, Aywan, may visa ba dyan sa India? E-visa lang po tayo dito at libre. Wala kayong babayaran dahil merong bilateral relations ang India and Philippines. And actually, yung mga taga-India, visa free naman sa atin sa Pilipinas, ganyan. So, tayo naman, free naman tayo sa kanila, pero may e-visa pa din. So, basically, yung link ilalagay ko dito, yung pangalan ng website, and also sa baba, ilalagay ko din. Napakadali lang sagutan yan. Basic information lang, pangalan nyo lang, ganyan, and passport details. Tapos, yung travel history, tatanungin. Inilagay ko lang doon yung mga travel history din natin, ganyan. Though may max lang na number, nakalimutan ko kung 10 ba or 15 countries lang yung max. So, isinagad lang natin dun sa mga recent na punta natin. Ganun lang yung ginawa natin. Tapos tatanungin kayo kung meron na kayong experiences sa pagpunta sa India. So, sinabi ko yes. And aside from that, tatanungin kayo kung meron na kayong experiences din na pagpunta doon sa parang group nila. Ilalagay ko na lang dito yung group. Ayan. So basically, i-check ko yan kasi meron tayong karanasang nagpunta tayo sa Nepal and Sri Lanka, if I'm not mistaken. Or basta ilalagay ko dito yung pinaka-final na text, okay? And after nun, kapag nakapag-apply na kayo dyan, few days lang, less than 5 days lang yung inintay natin, tapos nakuha na natin. Lalagay ko dito yung resibo again. Ayan. So 0 lang yung binayaran natin sa ating e-visa. So, after noon, pwede ka na magpunta, ganyan. So, sa mga flights naman, merong direct flights sa Philippines, from Philippines. So, Air India, kasalukuyan. Pero may mga haka-haka akong naririnig na magkakaroon ng flight from Manila going sa India ng iba pang airline. Though, hindi ko masabi kasi hindi pa confirmed. Parang mga leaks lang siya sa social media, ganyan. So, abangan na lang natin kung meron pa. And after that, kapag nakapag-book na kayo, ganyan, pwede na kayo makapunta ng India, tatanungin lang kayo doon. Actually, mga jolly yung mga immigration officer nila. Sa atin, tinanong ko ano daw nagustuhan natin sa India. At nakita din kasi nila doon sa nilagay natin na nakapunta na tayo. So, sinabi ko, we went to Delhi, Agra, Jaipur, Mumbai before, and now we're focusing to Varanasi and Bangalore. Tapos, first stop natin yung Delhi, ganyan.
So, nakapasok na tayo doon. Pagpasok natin is, kinuha na lang natin yung maleta natin. Then, paglabas, guys, doon sa mismo ATM, pagka mag-withdraw kayo, based din to sa previous experience natin, nung unang punta natin, hindi tayo nakapag-withdraw doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Doon sa side doon na color blue na ATM. Dalawa pa yon, ayaw talaga. So, doon sa color red kayo magpunta. Doon sa recent nating pinakita ko dito. And doon, okay siya. Okay yung Gcash doon. I don't know lang yung mga Maribank, GoTime, Maya, or kahit ano pa mga local banks natin dyan. And after nun, pwede na kayo mag-Uber. Meron actually train. Pero kasi, Uber kasi mas preferred nating option. So, kung gusto nyong mag-train, mag-check na lang kayo sa Google Maps. Pero para kasi, ang mura lang kasi ng ano nila guys. Ang mura lang ng Uber nila if ever. Less than 1,000 pesos lang. So, kung gusto nyong Premier, ganyan. Kung gusto nyo mas mura pa, may Uber Go. Or kung gusto nyo mas mura pa, kung ano pa mga option na meron dyan. Pero mura lang ang Uber sa India. Yun, surprisingly, mura siya doon. And, pagka mag-Uber, hindi kayo pipick upin sa mismong airport. Tatawid pa kayo sa kabila. Na tulad na pinakita ko doon sa previous vlog. So, tatawid pa kayo, lalabas pa kayong ganyan. Then, doon kayo mag-aabang. Meron dong Uber na section, tapos meron ding mga kalaban nila na I don't know kung magkano sa kanila. Kasi Uber lang talaga yung tinatry natin sa India, okay? Then, dadalhin na kayo. Tapos, sa India po, kapag kaya yung Uber, kailangan pagmamatching niya yung 4 digits. Ganun lang, sasabihin nyo lang, pag kami nakita kayo sa Uber ng 4 digits, kailangan nyo muna siyang sabihin sa Uber driver before kayo makaalis. Kasi kailangan parang match yun, ganyan. So, pagdating natin sa ating hotel, napaka-smooth ng process. Merong sumalubong sa atin doon na staff nila sa restaurant nila. Kasi, yung hotel natin na Hotel Palace Heights is, isang floor na kung saan merong restaurant and hotel. So, nagsishare sila sa isang floor. Kaya yun. And okay din naman yung bilis ng internet so far. And yung experience natin, okay din naman yung mga tao, yung mga staff. Yun nga lang, ito kasi, binavlog ko na to after ng experience natin sa India, okay? Kaya masasabi ko lang experience ko. So, yung staff lang na isa doon, nung magche-check out tayo, di ba usually kapag nag-check out tayo, normal check out, ganyan, nanghingi siya ng tip. Ayun, basically nanghingi siya ng tip. Do you have any tip? Ganyan, any tip? Though, front desk kasi yun. Usually naman, di naman kasi tayo nagtitip sa front desk, di ba? So, pero yun, kumbaga parang, tawag doon, na caught off guard ako na front desk nanghingi ng tip, ganyan. So, nagbigay din naman tayo. Kasi nanghingi sa atin. Pero I don't know kung yun yung aabutan niya. Pero, so far, okay yung entire experience natin doon sa hotel. Okay? So, yung pagpunta natin sa India, wala akong masabi. Ganun pa din yung experiences natin. Kung ano yung expectations natin, yun din ang reality. Okay? So, yun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung karanasan natin. And if ever kung meron pa kayong tanong na hindi ko nasabi dito sa vlog, tanong nyo lang sa comment section and sasagutin ko. Okay? Again, Ivan Nigasan po. So, yun lang. Thanks!